pollution of the human heart and the solution to this problem. Marami to. Ano ba? Pag sinabing, dalawang topic po ito, dalawang salita. Pollution and the solution to this problem. Andiyan na pala. Wala pala doon. So, sundan niyo po ako. Hahango lang po tayo sa Santiago, chapter 4, hanggang 17 lang po ito. Dineretso ko na po kasi maiksi lang po naman ito. At least maliwanagan po natin ano ba talaga yung pakay ng Diyos sa akin at sa inyo. Dapat personal po isinasali nyo yung buhay natin dito. Huwag mo na ipapasa kay kumpare, para sa'yo talaga ito. Kasi dadaplis talaga. Amen? So number 1, sabi dito, the pollution of human heart. Ito po ay matatagpuan sa chapter 4, verse 1, hanggang 5, 11, 13, 16, 17. Letter A, the root of the problems. Pag sinabing root of the problems, wow. Ibig sabihin, may pinag-uugatan ang bawat problema. Pero bago po ako magtuloy doon, pumasok po tayo muna sa ating komunidad, sa ating society. Ang pollution po, ito ay karumihan. Kung sa ibang salin po, karumihan na kung saan nagpaparumi. Di po ba yung ating lipunan, yung ating society? Marumi na po yung ating mga ilog. Tama ba? Dati nakakaligo, pero ang mga henerasyon ngayon hindi na makakaligo sapagkat ito'y madumi na. Sayang po yung nasimulan. Ano po? Yung ating karagatan, napakarumi na po. Hindi na rin pwedeng paliguan, lalo na dito sa ating Kamaynilan, kahit siguro dito. Kaya pupunta tayo sa mga lugar na kung saan doon tayo ay makakaligo ng malinis na tubig. Amen po ba? Amen. Andyan pa po ba kayo? Amen. May tao pala. Salamat po sa mga kamag-anak ko dyan, ha? Naomi, amen. So yun po yun. Sa ating mga hangin, di ba? Dito sa Maynila, ipambihira, hindi na tayo makalanghap na hangin. Mga kapatid, kailangan po natin ng sariwang hangin. Kaya hindi tayo makalanghap dahil polluted na po. Ito po yung tinatawag na pollution. Naintindihan po ba natin? Sabihin nga po, amen, yung naunawaan. Amen. Kaya tandaan niyo po, ito po yung pollution, it means polluted, nagpaparumi. Ito po yung ating society, lipunan na kinalalagayan sa ngayon. Kaya every time na may mamumuno, ang gagawin na lang nito, maglilinis na maglilinis. Kasi nga, yung nagsimula, hindi naman naglilinis eh. Amen? Kaya sa ngayon, ang hirap po talaga i-resolve nito. Kasi nga, sa totoo lang, naging marumi na po yung ating bansa. Si Duterte nung pumasok po, naglinis na naglinis. Di ba? Kaya sa ngayon, itinutuloy na po na ating pamunuan niyan yung bagong presidente po natin. Salamat sa Diyos dahil may pumapasok na nagpapatuloy doon sa mga nasimulan. Yun po yun. Kaya yun po yung the pollution of society. Ngayon naman, pasok pa tayo sa ating spiritual life. Handa na po ba ang lahat? Nagsisimula pa lang po tayo. Amen? Pollution of human heart, the root of the problems. Ano ba talagang pinag-uugatan? Bakit nagkakaroon tayo ng problema? Sabi dito sa chapter 1, chapter 4, verse 1, ang sinabi dito, envy and wicked desire. Even tayo mga Kristiyano, sa totoo lang po, hindi pa rin natin mapagtugumpayan ito. Naiinggit pa rin tayo kung meron tayong kasamahan na mayroon siya na wala ka. Sana nananalangin na lang po tayo upang magkaroon tayo. Mawala sana sa atin yung inggit. Matagal na po tayo, palagay ko na Kristiyano. Ako nag-start po ako 2012. Sa biyaya at kapurihan ng Panginoon, sa totoo lang po, humakbang ako ng humakbang. Hindi ko na malayan, ito na pala ako. Nag-aral na rin ako ng Bible School. Kaya nung sinabi ni Bishop, purihin ang Panginoon. Kasi, kaya nga ako nag-aaral dahil ipapahayag ko yung mabuting balita ng Panginoon. Ito po ang dahilan. Kaya hindi lang po natin pupunuin yung ating notebook na yan, sulat ng sulat, pero magamit po tayo sa pagpapalawak ng kaharian ng Panginoon. Amen? Yun po yung dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi nga, gagamitin tayo ng Diyos. Huwag niyo po siyang kontrolin. Hayaan mo, ang Diyos ang siyang kumontrol sa iyo. The Holy Spirit, dapat nag-dwell sa atin. Pag nag-dwell na sa iyo, ibig sabihin, susunod ka na. Ang mahirap naman, nandiyan na pala sa iyo, gusto na manahan. Kaya lang, ikaw pa rin na nasusunod. Ano magagawa niya? Kasi binigyan po tayo ng dalawang kagustuhan. Ano po? Kaya yun po yung
sinasabi dito, pollution of human heart. Kapag mayroong ugat, mayroon naman bunga. Sabi dito, the fruit of the problems. Ano ba itong bunga ng mga problema na kung saan may pinag-ugatan, kaya namunga? Number 1, constant fighting. Madalas na pag-aaway-away, palagiang pagtatalo-talo, hindi magkakasundo yung kalooban, kahit mga Kristiyano na po. Para sa atin po yung mensahe talaga, hindi pwede sa labas, wala sila dito. Ano? Tayo po ang magpapatotoo. Paglabas po natin, tayo po ang magsasabi. Tayo po ang magpapaliwanag kasi tayo ang nandito ngayon. Sayang po yung mensahe kung lalabas tayo na wala tayong mabibitbit. Kasi bukas, iba na naman ang gagawin ng Diyos dapat sa'yo. Sa susunod na linggo, huwag pa ulit-ulit. Kasi sayang po, time is running out. Lumilipas po ang panahon. Dati akong 24 years old, pugi noon, pero ngayon, 50 years old, mas pugi ngayon. Amen? Palakpakan si Lord. Sa Diyos po ang papuri. Huwag kayong mag-focus doon sa pugi. So yun po yun, constant fighting and quarreling. Pagtatalo-talo, hindi magkakasundo, hindi isang layunin, na dapat yung layunin ng Diyos ang siyang nananahan sa atin. So pangalawa, killings. Pagpatay. Tingnan niyo po yung ating lipunan ngayon. Ang tao parang pinapatay na lang na parang hayop. Walang habas na pagpatay. Ano po? Kasi nga, bakit kaya? Bakit kaya nangyayari? May katanungan po ba tayo? Kasi nga po, wala na si Lord sa kanyang buhay. May self-centered na po siya, ano? Walang relasyon sa Panginoon. Kaya kung pumatay, gayon na lamang. Hallelujah. Nakakalungkot po yung ating panahon ngayon. Kaya tayo po mga tatay. Actually, hindi alam ng mga kapatid ko ito na kasama ko sa pag-aaral. Tayo, secret po yun eh. Kasi kahapon, nag-aaral pa lang po ako. Talagang yun na ang minimemorize ko. Kaya sekreto lang po yun. Kaya yun po yun, pagpatay. Kaya walang habas po ang pagpatay ngayon. Why? Kasi nga walang relasyon, kawalan ng relasyon sa Diyos. Kaya tayo mga tatay, tayo po yung magtuturo sa ating mga anak. Tama si Bishop. Salamat dahil may Bishop na matyaga, nagmumotivate sa atin. Alam niyo po, 46 years old pa lang ako, sinabi ko, mga anak, mag-involve na kayo sa pangungontrata ko. Kasi 26 years old, 26 years po ako nangontrata sa construction, sa mga bahay. Nakakunik po ako kay Bilyar. Saglit ko pa lang para at least ma-inform po kayo. Hindi po ako nakarating dito ng madali. Mayroon po tayo nilakbay, humakbang hanggang sa may narating. Sa Diyos po ang papuri. Kaya yun po yung hamon. Kaya yun po, mga tatay, tayo po magbibigay ng paalala sa ating mga magulang kasi tayo po ay mga pastor talaga sa ating mga tahanan. Ipaalala natin yung mga bagay na mabubuting ipinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Huwag po natin kakaligtaan kasi sayang po yung henerasyon na parating. Ito, sa totoo lang, pag ang tatay nag-connect sa Lord, pagpapalain ng kanyang mga anak at yung parating na henerasyon at ibiblis po ito. Tama po ba? Kasi nagsimula sa iyo, anong dadaloy? Kaya siguraduhin po natin, tayo isang modelong maayos bilang tatay at pastor ng ating tahanan. Amen? So number 3, sabi dito, total breakdown in prayer. Ito, kung minsan Kristiyano po tayo, pero minsan masyado ko tayong kampante, hindi natin palagi ang ginagawa ito, hindi tayo bumababad. Minsan, pag naano lang, doon na lang tayo magpe-pray. Pero dapat ito ay lifestyle na natin na ginagawa, na tayo lagi nananalangin, nagbabasa ng Biblia. Ano po ba ibig sabihin ng pagbabasa ng Biblia? Di po ba alam nyo na? Alam na rin natin kung bakit tayo nananalangin. Pananalangin, ito ay paghinga. Ito yung lungs natin. Hindi tayo pwedeng humihinga lang na hindi kumakain. Kasi yung pagbabasa ng Biblia, ito po yung ating kinakain, yung salita ng Panginoon. Di ba? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi nabubuhay ito sa salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig. Amen po ba? Kaya huwag po natin titigilan yung mga darating na henerasyon. Mga nanay, mga kapatid, mga anak, kung sino man nandito ngayon. Kaya palakpakan po natin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Salamat po. God bless po. Number 3, total breakdown in prayer. Ito pang pinag-uusapan natin. Ito po yung muna yung pollution, karumihan. Kasi pag may karumihan, pwede naman maglinis eh. Di po ba? Pwede maglinis. Unahin lang po na muna natin. Total breakdown in prayer. May dalawang kategorya po tayong pag-uusapan dito. Sabi dito, not asking for God spiritual things.
Hindi na tayo humihingi ng mga bagay na makalangit. Yun po yung letter A. Letter B, asking God for sinful things. Humihingi tayo, subalit yung ating mga hinihingi, nakita mo lang yung kapitbahay mo. Ganda na motor niya, ha? Gusto ko rin yan. Naiinggit ka lang, kapatid. Itigil mo yan. Nagkakasala tayo. Hindi talaga ibibigay sa'yo ng Panginoon. Parang dalawang ama at saka anak, nagkwikwentuhan. Tay, pag nakabili tayo ng kotse, huwag natin ipapark dyan, magagasgasan eh. Sabi naman ng tatay, sige anak, oo nga, tama ka. Kwentuhan ng kwentuhan. Hanggat dumating yung, tingnan nyo po, hindi pa nakakabili, nagdadamot na. Nagdududa na. Kaya doon dumating yung nanay, itigil nyo ngayon yung sinasabi nyo, wala namang kayong perang pambili. O, diba? Huwag muna tayo magkikwento. Kailangan yung sigurado. Idepende po natin sa Diyos yung buhay natin at yung mga plano. Di po ba? Kaya tandaan po natin, asking for God's sinful things. Yun po yung sinasabi sa chapter 4, verse 3. Andiyan dyan po ba? Sundan nyo lang po kasi nasa Santiago lang po tayo pababa hanggang 17. Kaya hindi po ako hirap. Hindi na po ako lumilingon. Andiyan naman kayo. Nangangawit yung leg ko eh. So number 4 po, word lover. Sabi ni Robin Padilla, kapag binigyan ka ng break, kagatin mo. It's a lover boy. Di ba? Wag po kayo magpo-focus doon. Gusto ko lang po kayo magising. Word lover. Sa mundo natin ngayon, grabe yung ating pagmamahal sa mundo. Ibang tao dyan. Aywan ko lang dito kung mahal na mahal nyo ang Lord. Dapat lamang pala ang mundo. Lamang palagi dapat yung gawain ng makalangit. Hindi yung makamundo. Yun po yung sinasabi doon sa Santiago. Saan ba yun? Sa 4:4. 4:4. Pero sinabi din sa Roma 12:2, sabi niyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, magbago kayo sa pamamagitan ng iyong mga pag-iisip kung ano ang mabuti at kalugod-lugod. Yun ang sinabi sa kalooban ng Diyos. Amen? Very palasak na po sa ating pandinig ito. Kaya lang kung minsan hindi po natin hinahakbangan, hindi po natin ginagawa. Yun po ang nagiging problema sa isang Kristiyano kasi kampante, tulog. Amen? Gising po tayo mga kapatid. Humakbang na po tayo. May mga anak po tayong nakasunod sa atin na nakatingin kung ano pa ang ginagawa natin. Baka ginagaya ka. Ingatan mo yung ginagaya sa'yo. Baka mali. Dapat yung totoong Kristiyano na nagmamahal kay Kristo. Amen? So yun po dapat tayo. So number 4, grieving the Holy Spirit. Ayaw ng banal na Espiritu na sumasamba tayo sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Siya lang talaga. Tama po ba? Kaya tayo dito, patunay po ito na mahal natin ang Diyos. Gusto natin humingi ng bawat pagpapala. Gusto natin gumaling. O sino dito ang gusto pong gumaling? O magaling na po kayo. Kasi umimin ko kayo. Ano? Kaya i-claim na po natin yan. So grieving the Holy Spirit, ito po yung ayaw ng Diyos, yung may sinasamba tayo na ibang Diyos maliban sa Kanya, yung mga Diyos-Diyosan, alam na po natin. Pero hindi lang po yung mga nakikita nating santo, yung dati nating pananampalataya. Ano po? Alam na po ninyo yung ibig ko sabihin. Galing din po tayo doon, maigi na lang. Sabihin mo sa katabi mo, maigi na lang. Sa kanan mo na, sa kanan. Maigi na lang. Sa kaliwa naman, isa ka pa. Ayun, salamat po sa pakikipag-participate kasi malulungkot ako dito pag hindi po kayo nagsalita kasi parang galit kayo. Ano ho? So, yun po yun. Grieving the Holy Spirit. Huwag po tayong kontrolin ng ibang Diyos na kinikilala natin. Pwede tayong magkaroon ng Panginoon, pira. Amen? Aagawin yung atensyon natin na dapat nagwa-worship tayo. Nagagalak tayo galing sa Lord. Yung pira na yan, pambihira na yan. Gamitin lang natin sa tama yan. Tayo lang talaga ang may-ari niyan. Hindi yan ang may-ari sa atin. Huwag natin babaliktarin. Amen po ba? Yung mga property, salamat sa Lord dahil napakarami mong property. Dahil pinagpala ka. Pero dapat, ginagamit natin for the glory of God. Ako po ngayon, hindi sa tinataas ko ang sarili ko, sa totoo lang po. Hindi ko alam kung paano nangyayari yung, dahil nagpe-pray po kami, yan mag-asawa, yung church po namin, kasalukuyan, patapos na po, baka 2 weeks na lang, ay magsa-Sunday worship na po kami. Sa kabutihan po yun ng Panginoon. To tell the long story short po talaga, nagsimula kami, sabi ko, ma, tayo na natin yung tahanan ng church. Sabi niya, wala pa naman tayong
pera. Kung titingin ka sa sarili natin, wala tayong magagawa. Pero kung titingin tayo sa malaking Diyos natin, may magagawa siya. Amen? Huwag po tayong matakot. May hamon po dapat ang isang Kristiyano. Tama po ba? Kasi pag wala naging hamon, mananatili tayong ganyan. Yun po ang kahulugan ng pagiging Kristiyano. Dapat mayroong paghakbang palagi sa araw-araw. There is new every morning. Amen po ba? Now, tulad nito, grieving the Holy Spirit. Kasunod, number 6, slandering. Ano po ba ibig sabihin ng slandering? Nagsisiraan, paninirang puri. Hallelujah! Wala na dapat sa atin to. Dapat mayroon na tayong unified. Ibig sabihin yung purpose. Iisang layunin ng Diyos na gumagana sa atin dito na siya nating ginagawa, walang kontra. Kasi pag sa Lord naman, ikabubuti mo yun. Hindi mo naman ikakasira, no? Tama ba? May inisip ba ang Diyos na tayo ay mapahamak? Mapapahamak ka lang kapag lumabas ka sa kanyang presensya. Pupunta ka doon sa presensya na kung saan makakagawa siya ng himala sa buhay mo. Amen? Pagpapalain ka niya, pagagalingin ka, makakatapos ka sa pag-aaral, yung business mo, palalaguin. Yun po dapat yung ating inaasahan at pinananampalatayan. Ano po? Kasi walang ibang makakawagawa po niyan eh. Kahit anong pagsisikap po natin, kung hindi po tayo sasamahan ng Panginoon, wala po tayong magagawa. Tama po ba? Palakpakan po ang Panginoon na malakas po. Amen. O ito, lastly, boasting. Pag sinabing boasting about the future, boasting ito yung minsan ay pagmamalaki na natin. Bukas, malago na. Yung dating panaderya ko, bukas grocery na. Pwede naman. It's not bad. Hindi po masama kasi nangangarap tayo. Pero siguruhin mo na nakadepende yung pangarap mo sa Lord. Kailangan ina-acknowledge natin siya. Kaya sabi doon sa Kawikaan, chapter 3, verse 6, in all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Tama po ba? Wala po tayong magagawa kung wala ang pabor ng Diyos. Kaya sabi ko nga, kung saan yung Holy Spirit, ando doon yung kapayapaan, at doon din siya makakagawa ng himala sa buhay mo. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid, mga nanay at mga kapatid. Mahal ko po kayo. Huwag kayong galit sa akin. Ano po? Amen? O sabi dito, boasting about the future. Mayroon ako nabasa na quotation. Sabi niya, hoping, sabi niya, for a good future without investing in today is like a farmer waiting for a crop without ever planting any seed. Huwag kang aasa ng kinabukasan maganda kung wala ka naman pananim na maganda ngayon. Tama po ba? Para tayo magsasaka eh. Hindi ka naman nananim, umaasa ka ng bunga. Baka sa kapitbahay yan. Huwag mo kukunin, hindi ikaw nagtanim. Dapat ikaw nagtanim. Kaya tayo magtatanim ng binhi, ang Diyos ang siyang magpapalago. Amen po ba? Kaya salamat sa Lord sa pagkakataon na ito. Sabi ko, Panginoon, salamat po. Hindi po ako nakatulog kagabi. Totoo po yun, kasi ginigising po yung aking kaisipan. Grabe ang Holy Spirit. Kaya sabi dito, isa pang quotation, sabi niya, kung minsan may mga pagkakataon na binibilang na natin yung kayamanan natin, parang nangitlog yung manok mo, 20, ngayon sabihin, bukas may sisiw na ako. 20. Sigurado ka? Sabi nga, sabi nga, it may be hard for an egg to turn into a bird. It would be a jolly sight for it to learn to fly. We like eggs at the present. We cannot go on indefinitely being just an ordinary decent egg. We must be hatched or go bad. In short po, huwag kang magbibilang ng sisiw kung itlog pa lang. Kasi bukas pwede pang mabubugok yung iba. Amen? Ano ibig sabihin? Kailangan natin dumipindi sa Lord. Manalangin, Panginoon, gusto ko magkaganito. Kasi siya talaga ang nagmamayari. Huwag mo kukunin yung pag-aari na hindi ka nagpapaalam sa may-ari. Ito po yung ibig sabihin, mga kapatid. Ano po? Hindi po ako galit sa inyo. Hindi po. Amen? Kaya sana po, may nahihina po ba? Salamat sa Diyos, andyan pa po kayo. So yun po yun. Hindi kailanman natin mapapanaligan yung ating plano kung wala si Lord. Kasi sabi dito,
kailangan na didipindihan natin ang Panginoon na siya yung ating pinagsusumitahan, mangangarap tayo kasama niya. Be the partner of your life, your business, at saka yung pag-aaral mo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Makakasigurado tayo doon. Amen? So pangalawang salita natin pag-uusapan, kasi tapos tayo sa pollution, yung karumihan. Alam nyo na po, yung karumihan. Yung pag-aaway-away, yung pagkakagalit-galit, hindi magkakasundo sa kalooban. Kaya hindi tayo magkatagpo eh. Hindi unified yung ating layunin ng Panginoon sa buhay natin. Dapat iisa ang dumadaloy, lalo na sa atin po. Patunayan po natin yan mga kapatid. Ito po yung hamon. Kailangan may lumulutang bilang Kristiyano. Sino? Nakikita sa iyo ang Panginoon. Amen? Kaya anytime may magtatanong sa atin, kailangan handa po tayo. Hindi po sayang yung ating pagpapagal. Kaya magpagamit lang po tayo. So number 2, ito po yung ating second division. So sabing ganon, the solution for the human heart. Napaka-simple lang hinihiling ng Panginoon. Ano sabi? Letter A, humble yourself. Tingnan niyo po. Mahirap bang sabihin yung humble yourself? Sasalitain mo lang, ang problema yung gagawin na lang. Yun ang pinakamahirap. Kung minsan kasi hindi natin matanggap na mas magaling siya, mas mayaman siya sa'yo. Eh ano magagawa natin? Iba-iba tayo ng kaloob. Hindi natin pwedeng iparihas yung ating sarili doon. Kundi pag-pray na lang natin yung ating mga kapwa, kasi yun yung purpose ng buhay, to love God and to love people. Amen? Kaya tandaan po natin yun. Dapat, yun yung ginagawa natin mga Kristiyano, nananalangin, nagbabasa ng Biblia, pumupunta sa mga CJ. Ito po, magandang klase po itong ginagawa kasi andito pa tayo na kung saan nandito ang presensya ng Panginoon. Kanina pa po siya andito. Amen po ba? Amen. Ang kailangan lang po natin palagi, humakbang ng humakbang hanggang sa may marating po tayo. Tulad dito, andito ako. Kung hindi ako hakbang, makakarating ba ako dito? Kailangan ko humakbang para makalipat ako. May marating ako. Simpleng bagay. Ini-illustrate ko pa lang po para at least lubos nating maunawaan. Ano ho? Tingnan nyo po, kapag tayo nagpakumbaba, ano ba sabi doon sa ano? Sabi niya, kung minsan kasi hirap gawin yung pagpapakumbaba na ito eh. Pero sinabi sa 2:3 ng Pilipos, huwag kayong gumawa ng mga bagay, sabi niya, sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, yun ang sinabi, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyo ang iba na higit kaysa sa inyong sarili. So hindi po tayo makakapagmataas doon. Kasi nga, tayo mismo ang magpapakumbaba. Ano po? So tingnan nyo, pag nagpakumbaba po tayo, this act result in a twofold blessing. Yun pala yun. Oh, sabihin mo sa katabi mo. Bilis, huwag ka mahiya. Oh. Oh, paigin lang, nag-toothbrush yan. Oh, di ba? Kaya yun po yun. Pag tayo po ay nagpakumbaba sa harap ng Panginoon, even doon sa mga tao na ating pinagsisijihan, hindi dapat tayo, boss. Kasi naalala ko si Jesus Christ, habang kami nag-aaral, sabi ko, pambihirang Panginoon to. Hinubad niya yung pagiging Diyos niya para hugasan yung kanyang mga disipulo. Yung 11, kasi yung isa pinalayas, si Judas. Huwag ka tumingin sa katabi mo. Amen? So sabi nga, tingnan niyo po, God will give you grace kapag nakapagpakumbaba ka. Kaya ako araw-araw po, may grace po talaga. Gracia. Pangalan ng asawa ko, grace po kasi. Kaya may gracia. Di ba? Hindi naman kayo tumawa. Amen? So yun po. God will give you grace. Yun po yung ibig sabihin. Number 2, God will lift you up. Kapag nagpakumbaba ka, di ba ang sabi, ang nagmamataas ay ibinababa ng Lord. Subalit, ang nagpapakumbaba at ibinababa ng tao, itinataas ng Panginoon. Matagal na pala natin alam. Ba't hindi na po natin ginagawa ito? So sigurado ba kayo, andyan na kayo sa kalalagayan natin? Ako, sinisikap ko po. Alam ko, hindi tayo perfecto. Pero kailangan natin hakbangan po yung mga bagay na ito na ipinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi mauubusan po tayo ng panahon. Kaya sabi mo, time is running out. Huwag po natin sayangin ang bawat opportunity na ipinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Kung gagamitin ka, dapat andoon palagi tayo naglilinis na ating sarili. Huwag tayo bababa doon sa pagkakasala na kung saan. Kaya hindi tayo nakakapagpuri sa Diyos ng maayos, di ba? Tandaan po natin yon. Kaya sabi ko, ako sinisikap ko rin po ito eh.
Kaya lagi kong sinasabi yung Galatia 22, chapter 5, 22-23. Sinisiyata sa ating sarili kung ano ba talaga yung bunga ng pananampalataya ko. Yun po yung the fruit of the Holy Spirit na siyam. Yun lang po, siyasatin po natin ating sarili. Kumbaga, bago ka sumilip sa iba, siguraduhin mo ang sarili mo na maayos ka na. Paano tayo makakapag-lead kung hindi ka naman masunurin? Tama po ba? How can you become commander kapag hindi ka naman disciple? Yun po ibig sabihin. Kaya yun, kasunod, letter B, sabi dito, submit to God. Ito ang pinakamaganda. Dapat lagi tayo nagsusumiti sa Panginoon 100%. Hindi tayo nagtitira. Dapat uhaw tayo, nalagyan tayo palagi ng Panginoon, punuan tayo. Kasi a life without God is miserable. Tama po ba? Wala po tayong magagawa to depart from Him. Dahil siya po talaga yung puno at tayo mga branches lamang. Yun po ang ibig sabihin. Letter C. Resist the devil. Oh, ito maganda. Dito mapapatunayan kung Kristiyano po tayo. Dapat pumapalag na tayo doon sa mga kasalanan na ipinapakita sa atin ng mundo. Diba? Tayo mga lalaki. May mga bata ba dyan? Hindi naman malaswa ito. Halimbawa, may dumaan sa'yo dito kasi nasa mundo po tayo. Si 83 years old. Tapos sasabihin ni Brother Robert, oh, hindi ka man lang namlansya. Eh, wala nang damit eh. Joke lang. Okay? Kaya tuloy po tayo. Resist the devil. Kailangan papalag po tayo. Hindi na tayo magbababad doon sa kasalanan na kung saan dito tayo nahuhok ng kaaway. Kailangan, ang bababaran natin, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pupunta ka sa mga cell group, kasi yun po yung kalakasan na mayroon tayo. Hahanap ka ng mga tao na mag-o-influensya sa'yo para tayo ay maging malakas. Anong sinabi sa 25 ng Hebreo? Huwag kakaligtaan ang bawat pagtitipon, kagaya ng ginagawa ng iba. Sa halip, magpalakasan kayo sa isa't isa, sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Tuloy po tayo. Letter D. Ito. Pagkatapos natin magsumite, pumalag tayo sa masasamang gawain, yung mga nasa ng ating mga laman, nasa katawang lupa po tayo, kailangan natin mag-repent. Ibig sabihin, dapat magsisi po tayo sa lahat na ating ginagawa. At pag tayo ay tumalikod, yung wala nang balikan. 360 degree, huwag ka nang lilingon. Kasi if anyone is in the Christ, there is new creation. The old has gone, the new has come. 2 Corinthians 5, kapatid? 7. Magaling doon yun eh. Amen. So, letter A, ito na po, malapit na po tayo matapos. Mahaba pa ba yung oras ko? Ayun. Letter A, sabi po dito, depend on God, the future. Idepende mo kasi yung kinabukasan mo sa Panginoon. Kasi, ang sabi dito ni Santiago, hinimok niya. James urged his readers that no one knows that tomorrow will bring. Sinabi niya na walang sino man na nakakaalam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Tama po ba? Alam mo ba kung ano ando doon ka pa sa bukas? Ito po yung dati na lagi natin ipanalangin kasi hindi natin alam. We don't know about tomorrow. Sa kasalukuyan, ito alam natin pero bukas hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero pag nasa Lord ka, ando doon palagi yung favor. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Yun yung pangako. Kapag may pinapagawa, gawin. Kapag may inuutos, sundin. Kapag mayroon babala, abay mag-iingat ka. Kapag may pangako, panghawakan mo. Lagi nagagawa ng Diyos yun. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Kaya didepende tayo palagi sa Panginoon. Huwag po tayo bibitaw sa Lord. Always connecting to God. Manatili po tayo sa Kanya. Abide Him continually. Tama po yun. Wala po tayong titigilan, kundi lagi tayo nakakunig sa Kanya. O number 1, malapit na po tayo matapos. The wrong action. Ito yung mga maling pagkilos natin, ano? Gawa. James urged his readers that no one knows what tomorrow will bring. Ito rin po pala yung sinabi ko na. Number 2,
Kanina, the wrong action. Ngayon naman, the right action. James urged his readers to simply preface their plans by their following words, if the Lord want us to do. Sa Tagalog, nilagay ko po para hindi po tayo mahirapan, hinimok ni Santiago ang kanyang mambabasa na paunang salitain ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. So magpaplano ka sa sarili mo. Hindi mo naman alam kung matutupad yan kasi wala yung provision ng Diyos, wala yung pabor. Isama mo ang Diyos para andyan yung presensya, sasamahan ka niya. Diba? Nag-i-invite po ang Panginoon na maging kapartner po natin siya. So sino po ba ang may mga pinagdadaanan ngayon? Hindi ko alam po yung pinagdadaanan natin. Pero ang Diyos, tiyak kong alam niya yung puso natin, yung laman. Hindi niya kayang tiisin kung humingi tayo talaga sa Kanya ng lubos at may pagpapakumbaba. Yun lang po ang kailangan natin gawin. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Hindi talaga magbibigay ang isang ama kung ikaw mismo ang galit. Dapat nagpapakumbaba po tayo. Ano ho? Ayun po yun. The right action, James urged his readers to simply preface their plans by the following words, if the Lord wants us to do. Kaya yun po yun. Kaya mga kapatid, ito po yung pollution of the human heart and the solution to this problem. Kapag may marumi, dapat alalahanin natin, pwede naman tayo magpalinis. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Ang daming verses po na dapat natin alalahanin. Kaya nga sabi ko, kung pupunuin lang natin yung ating mga notebook, it's not bad, hindi po masama yan. Ito po yung pinapagawa ng ating bishop eh. Kahit ako, ipapagawa ko rin doon sa ginagawa ko pong ano. Kasi ito po yung talagang kailangan para tayo ay ma-inform, lumakas po tayo. Paraan po talaga ng church yan. Nanggaling po talaga kay Kristo yan. Amen? Kaya maganda po yan. Ang problema lang po, kung hindi po natin palagi, pagdating dito nagsulat, pag dawit sa bahay, wala na. Sa susunod uling linggo. Naintindihan niyo po ako? Yun po yung ibig sabihin. Kaya salamat po sa Panginoon, sa oras na to, alam ko, nananatiling mabuti, tapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Tama po ba? Nakakain po ba kayo bago kayo pumunta dito? Amen. Hallelujah! Kaya mga kapatid, salamat po sa pagkakataon na ako'y nabigyan ng pagkakataon dito sa biyaya at kapurahan ng Panginoon sa pamamagitan ni Bishop. Actually, si Bishop, kikwento ko lang ng very quick. Si Bishop po talaga, nung 46 years old po ako, ngayon ay 52 na po ako, nasa construction pa po ako. Pero sinabi ko sa mga anak, mag-involve na kayo. Kasi nung nakakilala na po ako sa Lord, sabi ko, gusto ko na ang paglingkuran ang aking manlilikha. Kasi alam ko, marami na siya binigay sa akin. Napagpala po ako, ikiniklaim ko po yun until now. Kasi nga, hindi minsan ko maintindihan bakit nakarating sa akin yung mga bagay na yan. Pero hindi ko nagawa yan dahil magaling ako. Matalino. Ang sigurado ko lang, cute ako. Walang kukontra. Amen? Kaya yun po yun. Tapos sabi ko, mga anak, mag-involve na po kayo. Kasi titigil na, gusto ko mag-retire dyan. Bata pa lang po ako, 17 years old, nagtrabaho na po ako. Yun po yung tunay na nangyari. Wala po akong minanang kayamanan sa aking mga magulang. Hindi po ako iiyak, huwag niyo na abangan. As wala akong minanang kayamanan sa aking mga magulang, sa totoo lang po, mahirap lang po kami, galing po kami sa Samar. Grabe po ang nangyari sa amin. Nagkukupra po ako sa batang edad ko. Mabigat lahat ng trinabaho ko. Pero sa kabila ng lahat, sa mga testimony na sa paghihirap, sabi ko noon pa lang pala nakatingin na sa akin ng Lord. Kaya sobrang bere sa akin yung 12 buwan ng Genesis. Nung umalis din ako sa Samar, nagkipagsapalaran ako dito sa Maynila. Hindi po ako tumigil, nagpatuloy po ako. Iba-ibang pag-aaral, putol-putol, dahil nga sa kahirapan. Kaya ngayon, sabi ko, Panginoon, kung ano may babalik ko sa iyo, kahit yung buhay ko, kulang eh. Hindi ko naman pwede ibalik sa iyo lahat yung na yan, ibinigay mo na yan. Totoo ang Diyos, di ba? Pag ibinigay sa iyo, babawiin ba yan? Kasi marami siya noon. Ang may babalik lang natin sa Kanya, yung tunay na pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Sa araw-araw. Amen?